Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome again sa ating episode ng Moto Features. At ang ibibida natin walang iba kundi si Monarch Axis 125. So dito nga pala tayo sa J&J Motorcycle. So meron silang mga unit dito na 3 unit. So ito ngayon na ibibida natin si Axis 125. Pwede na rin kayo kumuha dito, pwede kayo mag-apply dito rin kayo, no? So napakadali lang mag-apply. Basta pwede nyo ako kontakin at tutulungan ko kayo kung paano manguha. Mabilis lang mga idol. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! At ito na nga mga idol, si Monarch Axis 125 na parang ito ay isang underbone adventures motorcycle mga idol. So makikita natin napakagara at napaka brusko ng kanya itsura. Parang si Arrow siya. Kaso si Arrow is automatic transmission. Ito semi-automatic transmission po siya mga idol. So check natin sa kanyang unahan mga idol. Unahin natin ito yung kanyang parang bracket na meron siyang platform dito na pwede mo siyang paglagyan ng kung ano-ano. So pwede siyang pang hiking siya mga idol. So meron siya dito. Okay, dito. Yan yung flat board dito na pwede mong lagyan ng mga excess baggage mo at dito mga idol. Yan. So yan ang purpose niya, pang hiking, pang off-road. So ito si Axis 125. So 125cc, engine displacement po siya, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke. So semi-automatic transmission kung saan gumagamit ito ng cambio at gasolina lang, throttle syempre. At sa kanyang body naman makikita natin na figure niya talagang pang adventure map motorcycle to mga idol. So unahin natin dito sa unahan. Again, makikita natin meron po siyang round shape dito na kanyang headlight. Then meron siyang projector light para sa kanyang headlight. Tapos ito yung kanyang LED, meron pa siyang pa-LED dito sa may gilid niya mga idol. Okay, dito naman sa kanyang signal lights, naka-pop up dito yung kanyang LED signal lights. And ito yung kanyang horn, ordinary horn. Gumagamit ito ng telescopic fork with disc brake and 2-pot caliper. Rim set po siya mga idol. And 2.75 by 80 ng sukat ng gulong niya. At dito naman makikita natin yung kanyang reflector sa kanyang naka-attach na front fendler mga idol. So hindi po siya full, half fendler lang po siya mga idol. Okay, makikita naman natin yung spike ng kanyang gulong mga idol, pang off-road talaga, pamputikan. So ito nga pala yung telescopic niya, ay gumagamit din siya dito ng rubber boost para sa mga talsik putik. Okay? Pagdating naman sa likod mga idol, makikita natin yan. So makikita nyo na malapad po siya at manipis yung kanyang taillight, yung pinaka taillight niya rito. Okay? So dito rin naka-attach yung kanyang signal lights. So LED po ang gamit nila dito. Then ito naman yung kanyang plate light. Ito yung kanyang reflector. Tapos ito yung back fender na naka-intact yung kanyang plate holder. So gumagamit po siya ng dual shock absorber na may gold plated sardinas sub tank. Okay, ayan. Tapos meron po siyang rim set na ginagamit sa kanyang gulong. At drum brake po para sa braking system na may sukat na gulong na 350 by 16. So mas maliit po siya compare natin doon. Pero mas malapad po yung gulong niya. Alright. Okay, sa gilid naman mga idol, makikita natin yung figure niya. Yan. At makikita natin yung kanyang minimalistic na decal. So Axis 125 lang yung model name, tapos yung letter X na kulay blue. So white ang buong kulay niya mga idol na mayroong black, no? May mga pop-up na black. Tapos dito naman makikita natin yung logo niya na Monarch, no? Pang international. Tapos dito makikita naman natin yung kanyang gear shifting na kung saan mayroon siyang 4 na pagpipilian na gear shifter. Okay? Tapos ito naman yung pillion footrest na pwedeng iangat siya. Oh. Yan, kunyari natumba.
pwede siyang umangat, hindi siya nababali. Okay, so rubber, meron po siyang rubber in the top, tapos plated naman dito or bakal naman dito. Okay, tapos dito naman sa pillion footers niya, sporty din, alligator type din yung itsura niya. Tapos meron siyang rubber dito, anti-slip ring. Tapos ito naman yung kanyang hatak. So gumagamit siya ng 428-37T na sukat ng sprocket, tapos chain drive po. Okay, para sa kanyang hatak. Ito naman yung kanyang side stand and center stand. At dito naman sa kabilang gilid naman mga idol, so decals pa rin, ganun. Kung anong nakita nyo sa kabila, ganun din ang itsura. Tapos nandito yung parang chassis number nya. So madali lang siyang i-navigate, no, pag nagpa-renew ka. Tapos ito yung kanyang muffler. Meron po siyang cover dito sa kanyang muffler and then sa kanyang elbow mismo. So color gray, then black. Ito pala ay bakal, tapos ito ay bakal din. Tapos may mga butas-butas pa siya. Okay? Tapos pillion footrest pa rin. Tapos ito yung kanyang brake pedal. Tapos ito yung kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Okay? Round shape TFT na console panel na digital mga idol. Napakaganda nito lalo na kung sakaling trick ang araw, kitang-kita mo pa rin mga details. Okay? Tapos makikita naman natin yung handlebar nito na merong pa-foam na cover. Tapos nakalagay niya Monarch. Tapos ang kagandahan kasi ng kanyang ng position ng kanyang handle is naka-upright po siya. So hindi agad-agad mangangalay. Tapos yung handle niya is napakahaba. Ayan, napakahaba po siya mga idol. Okay, switches and buttons naman mga idol. Meron po siyang on and off ng headlight. Meron siyang passing light. Meron siyang high and low, turn lights, then busina. Tapos nandito naman yung kanyang engine cut-off switch, then electric starter button. Controls naman mga idol, throttle control with brake lever sa unahan at hand grip with choke, no? So yun lang yung kanyang controls. Then pagdating naman sa kanyang susian, gumagamit ito ng traditional key. So pwedeng TMX, pwede siyang pamalit kung sakaling masira yan mga idol. Sa sopuan naman mga idol, makikita naman natin yung kanyang upuan, napakalapad, pero isang wet box lang ang kasya dito. Pero kung malit lang wet box mo, dalawa pwede. Tapos dito meron siyang isa dito, no? So naka-attach yung kanyang isang seat, yan. Pwede siyang tanggalin pala yan. Yan. Tapos yan. Tigta ka ganyan yan. Okay? So pwede mo siyang lagyan ng extra baggage mo mga idol, no? Kung sakaling wala kang kasama, tanggalin mo lang yan. Pero pag may kasama ka, pwede mong lagyan. Okay? Tapos dito naman makikita natin yung kanyang gas refiller. So lahat pala ito is gas refiller mga idol. Napakalaki. Para kang naka TMX mga idol, no? Siguro nasa 6 liters ang capacity nito. Malaki-laki, no? So buong ito. Yan. Yan yung kanyang gas refiller. Okay? Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo mga idol. Via J&J Motorcycle mga idol. So parang ito lang yung pinaka branch subway. So meron siyang mga unit dito, 3 unit, kasama na yung Axis 125. So si Axis 125 nga pala ay may cash na 77,000. So kung kukunin mo to installment, down payment nito is 3,000. Then ang monthly installment nito para sa 36 months is nasa 3,817 na may rebate na 200 pesos pag maaga ka or on due date ka magbayad. Kung malapit kayo dito, pwede nyo ako i-message, tapos i-message ko yung mga staff dito para assist kayo at makakuha na kayo. Napakadali lang makakuha nito. Okay?